Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. Ang ating pong pag-uusapan para sa vlog na ito ay continuation doon sa ating mga naunang video na kung saan ay ibinibenta na nga po itong Miss Universe. So napag-usapan at ating nabanggit yung mga supposed to be nasa wishlist na bibili ng Miss Universe. At kasama na nga po doon itong si Chavit Singson. Merong iba na nagsasabi na wala di umano siya sa wishlist ng mga bibili ng franchise ng Miss Universe. Pero merong isang businessman, mga kapolitika na hindi pinapangalanan ang interesado na kukuha nitong Miss Universe company. So I believe na siya pa rin yun. It might be na pinangalan lang sa iba. Kasi sigurado naman doon sa kanyang interview yung kanyang willingness na i-acquire yung pagmamay-ari ng Miss Universe, which it could be na ipinangalan niya sa kanyang anak, kung kaya sinasabi doon na hindi di umano si Chavit Singson yung isa sa mga wishlist doon. Pero ang kapansin-pansin ay meron pa palang ibang interesado at nagpahayag ng kanilang willingness na bibilhin ang Miss Universe. So according doon mga kapolitika sa ating mga na-mention ay merong dalawang Thai na kung saan ay interesado rin. Nagko-contest rin sila sa pagkuha ng beauty competition na ito. At yung pang-apat naman po ay isang Briton, then pang-lima is isang Amerikano. So ganun pa man mga kapolitika ay marami ang mga nagsasabi na baka hindi daw talaga bibitawan ng mga taga-Thailand ang Miss Universe hanggat hindi napapasa kanila yung corona. So ito yung mga agam-agam spekulasyon ng ating mga netizen dito sa mundo ng social media, dahil nga ngayon hanggat hindi pa officially sold yung Miss Universe, hanggat wala pang naglabas ng pera, hindi pa na-close yung deal, ay si Raul at si Jack Rautati pa rin talaga ang nakalagay doon bilang CEO. So as much as possible, hanggat wala pang naglabas ng pera mga kapolitika at hindi pa tinanggap yung payment, obviously sila pa rin yung nagmamayari. So baka ipapasa daw doon sa Thai dahil hindi pa nila nasusungkit ang mailap na corona, kahit majority na ng stocks ng Miss Universe ay pagmamayari ni Jack Rautati. Lagi siyang naiisahan ng kanyang business partner na si Raul. So ang sabi ay baka daw Thai, hindi daw talaga nila bibitawan hanggat hindi nila masungkit yung corona ng Miss Universe. So yun lang naman daw ang habol ng kung bakit merong mga Thai pa rin na interesadong bilhin itong kumpanyang ito. Pero dito sa social media is meron na po tayong nakitang mga video clip na dito sa Pilipinas gaganapin ang 75th Miss Universe or para sa taong 2026. So either way, kahit sino pa yung magmamayari ng Miss Universe, para sa akin mga kapolitika ang aking magreaksyon, as long as tama lang yung pamamalakad at patas lang yung labanan, ay okay lang sa akin kung isang Thai or isang Pinoy yung magmamayari. Mas maganda pa nga pag hindi Pinoy yung owner or yung CEO ng Miss Universe, dahil para hindi mahaluan mga kapolitika ng kulay or ng kontrobersiya pag nanalo ang isang Pinoy. Mas gusto ko pa yung iba yung nagmamayari and then Pinoy yung koronahan. Parang dagdag karangalan yun sa ating bansa. Pero pag isang Pinoy yung nagmamayari and then isang Pilipina yung kukoronahan, kahit pasabihin natin na deserve niya, for as long as Pinoy yung CEO, ay ang isipin kung kaya kinoronahan ay dahil kababayan niya yung owner or yung nagmamayari ng competition. So yun agad ang papasok sa isipan kahit deserve naman ng ating candidate. So yun nga, kahit pa siguro ganun ang sitwasyon, mas gusto ko pa rin na iba yung nagmamayari ng kumpanyang ito. Pero kung wala talagang option mga kapolitika, talagang inilalako na at hindi magkaintindihan doon sa mga dealings sa mga ibang bansa, sa ibang mga bidder, ay kung wala talagang option ay walang magagawa kundi kunin na lang talaga ni Chavit Singson. Kasi to the very least ay medyo patas naman yung resulta ng competition nung na-acquire ni Chavit ang Miss Universe noong 2019. So kung inyong matatandaan ay sinabi natin doon sa ating mga naunang video na investor lang po itong si Chavit Singson from 2015 to 2018. So na-acquire niya lang yung Miss Universe totally noong 2019 na kung saan ay kinoronahan itong si Miss South Africa. Para po doon sa mga hindi nakakaalam at hindi pa
wala pang impormasyon kung kailan talaga na-acquire ni Chavit Singson ang nasabing kumpanya. Okay? So medyo patas naman kasi nga yun ang kanyang primary goal talaga dahil sa public clamor at sa panawagan ng mga Pinoy na linisin itong Miss Universe. So again, kung tayo man yung makakuha mga kapolitika is para sa akin okay lang, walang maging problema doon as long as makita lang din natin na patas yung laban at hindi tayo bihado kumbaga dito sa mga sa mga labanan nila, most especially na ang Miss Universe pa rin ang sa tingin ng mga Pinoy kahit hindi maganda ang resulta ng Miss Universe 2025, ang Miss Universe pa rin ang tinuturing na major pageant para sa nakararaming Pilipino. Okay? Although marami ang nagko-consider ng Miss Grand, pero mas marami pa rin po ang nakakilala sa Miss Universe kaysa dito sa Miss Grand International. So, yun ang aking maging opinion at ang aking maging reaksyon. So, mga kapolitika, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang inyong masasabi dito sa mga balibalita at sa usapan na interesado di umano at very willing ang mga Thai na kukunin ang Miss Universe dahil hindi pa daw nila nasusungkit ang corona doon sa panahon ni Anja Karatatip. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.